nagpapasalamat po ako sa Panginoon for giving me this opportunity na makatayo dito. Ay, naayaw ko to eh. Kasi hindi ako karapat-dapat dito. Sabi ko, Lord, ang dami mo nang ginagawa. Ano ko nang ginagawa sa'yo? Sana nandun to kasi para sa kanila naman to, hindi excuse na ako dito. Kaso yung boss ko na pastor ko, doon ako nakatira sa kanila eh. Every time na magcha-challenge siya, parang ako to. Hindi ako makatago. Saan ako tatago? But, marami ako natutunan. Una-una po sa lahat, I want to share yung konting testimony ko sa buhay ko. And kung paano po ako nakarating dito sa church nito. Naging Kristiyano po ako dahil po sa boss ko. Ngayon, na pastor ko. So, madami kami pinagdaanan, madami akong natutunan. Dito ko po kinala ang Panginoon sa simbahan. Sa Macau. Dati po, sa mundo ako, napulot niya ako sa putik. Nung nakilala niya ako, para akong, I was so lost kasi nung namatay yung papa ko, parang sabi niya sa akin, pag namatay ako, kalahati ng buhay mo mamamatay din. Magkaiba ng prinsipyo yung mama ko at saka papa ko. My mama was a teacher. Teacher namin siya lahat ng magkakapatid of 9. We are 9 in the family ng mga anak nila kasi yung papa ko nag-iisang anak lang siya. Kaya gusto niya ng marami, gusto niya lahat kami nakikita niya. Ayaw niya nung nawawalay kami sa kanya kahit may mga asawa ng anak niya. So, nung namatay siya, kasi sabi ng mga kapatid ko, ako daw yung anak ng Diyos kasi nalapit ako sa kanya. So, nabuhay ako, namulat ako, nakatabi ko yung papa ko. Kasi siya yung kasama namin kasi ang mama ko lagi siya nasa school. Tapos, yun ang palagi na pinaalala sa akin noon, I remembered na natuto ka, makisama. Dalawang bagay lang tinuro niya sa akin, na sabi niya, 2 taon lang ang klase dito sa mundo, yung magluloko at nagluloko. So, don't trust too much, makisama ka kasi mabuti yung pag namatay ka, marami matutuwa kasi mabuti kang tao. At pag namatay ka naman masama kang tao, walang iiyak sa'yo, matutuwa ka sila kasi buti na namatay na siya kasi bad siya. So, naalala ko yun. So, hindi ko kilala ang Lord noon. Alam ko may Diyos, pero wala akong connection sa Kanya. Kaya nung namatay siya, parang ako ibon na hindi alam kung saan ako pupunta. I grew up sa masyadong strictong family. Yung mga kapatid ko was so strict sa aming mga babae, mga kapatid. Kasi binigyan ako sa kanya. And then, tapos ako ng pag-aaral. Kami, nag-anak niya. Pero may mga ibang anak siya na hindi, walang interest pag-aaral. Kaya nagpaaral siya ng iba. Tapos, siya lagi ang hinaharap ko sa buhay ko. Hindi ang Diyos. Sana kang buhay ka, hindi ko nararanasan ko. Sana kung nandito ka, wala ako dito sa Macau, wala ako kung saan. Kasi gusto niya, kasama niya kami. So, yung mama ko naman, sabi niya kasi may compensatory siya, nag-iintay lang mag-aral kasi meron akong sarili. Pag kinultivate mo yan ang pera. Kaya ka nag-aaral kasi parang magkapera ka. Nakatapos ka, magkapera ka. Yung mama ko, ang prinsipyo niya is, aral ka kasi madadala mo yan hanggang tayo mo, sundan mo yan, yung aral. Pero yung material, hindi nakakasakit. Then, nawala na yun sila. Nawala lahat. Wala akong ka na sa buhay ko kasi
naging kasama kami during that time, hindi pa siya, backslide siya, wala pa kami sa Panginoon noong panahon na yun. And we were always together sa lahat ng mga lakad, kasama ko sila. And one day, sabi niya sa akin, nandun siya sa akin lahat ng pulos ng aking buhay. So, sabi niya lahat, nabigay ko na sa iyo. Niregaluhan niya ako one day ng birthday ko. That was 2005, 2007. I don't remember the exact date. Sabi niya, meron akong regalo sa iyo na habang buhay na ititrust yun. Niregaluhan po niya ako ng Bible. That was the greatest gift na na-receive ko sa buhay ko. And then, dinala niya po ako noon. Ang first pastor namin noon is namatay na siya ngayon. Doon po ako tumanggap kay Lord. Sabi ko, I was not that serious kasi hindi ko alam ang practice, yung pagiging Kristiyano. Sumama ako sa kanya. And then, pinag-pray niya ako doon, pinatanggap niya ako. Isang bahay, maliit. That's my Royal Hotel. I remember nung. Tapos, nung nalaman niya na those younger years ng buhay ko, folk singer po ako. Nakakanta po ako sa mga folk houses, sa mga bars. Patago ako sa pamilya ko kasi ayaw nila yung ganun nakanta ko sa mga ganyan. Kasi hindi profession sa kanila. Kaya pagdating ko dito, binigyan nila ako ng chance na ikaw ang maghawak ng music ministry. Ano po akong alam? So empty kasi. Katoliko po kami ni-raise ng magulang namin. Tapos, sumasama lang ako. Anong gagawin ko? Lalo na mga pastor, ang dami mga bisitang pastor. So, inanong po nila ako na maging mag-leader ng music team. Kami baguhan, pioneer po kami. So, doon po nag-umpisa na tanggap ko, nag-serve po ako kay Lord. Sabi ko, yun na, diretso na yun. Pero syempre, madaming hindi pa ganun katindi. Kasi bago pa lang po ako. Kami na Sister Nancy, Sister Des, Sister Hilda, Sister Annie, yan po kami, magkakasama po kami. Yun na po yung routine. Since then, na naging Kristiyano ako, lagi na po ako, yung routine ko, naging trabaho, church, bahay. Yun po yung palagi yung routine. Naging active po ako. My family, natuwa sila. Kasi nung bata pa ako, lagi akong ini-indulge ng mama ko na mag-attend ng mga catechesis sa church, sa Katoliko, mayroon mga activities din. Pero hindi ako sumusunod sa kanya. Ayoko, ganyan, sabi ko, mama, ganyan. Pero pilit niya ako. So ngayon, ginagamit ako ni Lord. Alam ko na isa yung kami looking at me na nandito ako. Kaya, masaya ko ako. At alam ko na, masaya ko siya. So, my passage po na binigyan ni Lord sa akin is Luke 7:4-8. If you worship me, I will be yours. Ang subject ko po ay worship. Ang theme ko po is bring people to worship God. And the transition is how to bring people to worship God. So, ang worship po is, ang namin po definition. Ibig sabihin, according sa Bible, ang worship is when we give our deepest affection and highest praise to God. Napakasarap po na mag-worship kay Lord. Ito po, it is a gathering also. It is a gathering na kailangan
may binigay si Lord sa atin na place. And ito yung church kung saan tayo nag-gather to worship Him. Minsan, iba-iba po tayo ng klase ng conviction kung paano natin i-worship si Lord. So, habang lumalakad ako sa Kanya, nakita ko, na-observe ko yung paano mag-worship ang maraming klase ng tao. And I really admire at nakita ko ang dedication, lalo na si Brother Joseph, nakita ko yun. Bilang grupo mag-worship na there is a miracle sa pag-worship natin. Kahit anong klaseng worship, way ng pag-worship natin as long as na i-worship natin si God. Bakit natin kailangan i-worship siya? Kasi siya ang Diyos. Siya na ang pwede natin i-worship pa ng iba. Minsan tayo, ang dami nating excuses. Hindi natin nagiging priority. Ang ganda na preaching kanina. Napakaganda po. Sabi ko parang napakasarap. Parang hirap na ulitin kasi parang connected. So forgiveness is also connected. Lahat ng Word of God, lahat ng Word niya. Iisa lang naman. Ipakita ang kabutihan niya, sambahin siya. Sa pag-worship natin, ang daming sagaban. Pero yan ang pag-worship is, yan ang pinaka-powerful weapon ng bawat isa sa atin. Kasi yun yung lifestyle natin. Katulad lang po ng, ako po pag may mga nakasakay sa bus, yun na, automatic, pag hindi ko kakilala na in-upload sa kung minsan, natutuwa ako kasi hindi nila ako kilala ng Pilipino. Minsan, ay, Pilipino ka pala. Kala ko, Chinese ka. Iba naman, ay, Pilipino ka pala. Kala ko, Portuguese ka. Sabi ko, Diyos ko, mali ka. One time, last day, meron na po akong makasabay na isang matanda, mga 70 years old na po siya. Nakasakay ko po siya sa bus, accidentally. Yun na, impression niya sa akin. Napunta ako dito, sabi niya, kasi akala ko may trabaho para sa akin. Sabi niya, may age limit na para dito. Sabi ko, ilang taon ko lang po ba? 70 na daw siya. Sabi ko, may age limit na po talaga dito. Sabi ko, 55, mahirap na maghanap ng trabaho. Kaya kami, naabutan kami na yan na ano, kaya nandito kami. Pero sabi ko, gusto mo pa na, sabi niya, wala pa po ako lunch, baka lang pera ka dyan, sabi niya sa akin. So, nag-time wala po akong dalang pera. Sabi ko, kung gusto mo, ayain kita sa church. Kasi doon mabibless ka, may pagkain doon. Kung yan ang problema mo, pero ano ang church mo? Ako, Kristiyano po ako. Sumama ka po sa church. Kasi nung that time talagang sobra yung pakiramdam ko. Sabi ni sister, huwag ka lang pumunta dito kasi mahawaan mo ako. Baka may interview ako tapos mahawaan mo ako kasi ubo ako ng ubo. Sabi niya, 7 o'clock pa lang, tatayo na ako dun sa Daiso. Pero hindi naman siya pumunta. Eh, sabi ko sa kanya, pumunta ka sa church, magkatanda ng church para mag-bless ka. Kasi wala na siyang pera. Pero wala naman ako matulong sa kanya, sabi ko sa kanya. So, oftentimes, yung natutunan natin, minsan na-apply natin yan sa maraming tao. Ako, minsan, malapit sa akin yung may mga taong lumalapit sa atin. May problema sila, may mga pinagdadaanan sila. Yun ang sinasabi ko palagi na mag-worship ka. Unahin mo si Lord, mag-bless ka. Parang sa pakiramdam ko na minsan nakikinig sila doon sa sinasabi ko na yun. Oftentimes, na-realize nila na buti na lang pumunta ako. Buti na lang nakinig ako. Kaya, katulad ng lagi sinasabi ni Brother Joseph, isa sa mga tungkulin natin bilang Kristiyano, mag-invite, mag-evangelize. Isa yun sa it's a command, pero kailangan natin gawin. Nag-aaral siya, nag-remind sa atin. Ganon din po tayo. Kailangan huwag tayo magsawa mag-invite kahit na mahirap. Minsan, ang sakit sa kalooban mo na minsan. The more na tututukan mo yan ako, yung messenger ko, minsan nandun naman nag-invite.
Pero matigas ang mga puso nila. Minsan naalala ka, pautang, baka naman sis, mayroon kang ano dyan, baka naman mayroon ka na trabaho. Sasabihin ko, magpunta ka ng church, mag-ano ka hanggang sa, minsan tao ka lang, ayaw mo na, papagod ka lang sa kakapilit, bakit kapipilitin? Parang, siguro mas mahalaga sa iyo yung mga ibang bagay. Kaya minsan, ang iba nadadala, minsan, nahihirapan tayo sa time, katulad ng every Sunday, ng discipleship. Kasi part of worshiping God, kailangan makatanda ng mga gatherings like discipleship, prayer meeting, may mga activities po tayo dito sa church. Napaka-importante po yun kasi marami po tayo natututunan. Minsan na-express natin yung sarili natin, na ilalabas natin yung kung ano mga dito sa loob natin na kalooban natin na hindi natin minsan ma-share sa ibang tao. Pero dito, may family tayo. Meron kang matatakbuhan. Meron tayo, pero we are not perfect. May mga differences tayo. May mga flaws. Meron tayong mga, kasi iba-iba nung pinilakihan natin. Iba-iba yung mga pag-raise ng mga magulang natin sa atin. Pero, pag Kristiyano ka na pala, yung parang feeling mo iisa kayo, kapatid kayo kay Kristo. Hindi ka mahihirapan mag-approach. Minsan, makikita mo na, kasi palagi tinuturo dito sa church natin, ni Brother Joseph, especially yung magiging humble natin. Minsan, kailangan natin tanggapin yung pagkakamali natin. Kailangan natin i-correct. Tanggapin natin ang corrections palagi. Minsan, sakit yun, pero siyempre, tao ka lang, hindi ka naman perfect eh. Kakamali ka. Kailangan open ang puso mo. Paglapit mo kay Lord, hindi ka mahihiya. Kasi may puso ka na. Mapakumbaba ka, mapatawad ka. Sabi nga, dapat mag-participate tayo sa mga gawain ng Lord. Priority natin siya. So, tatlong points po na ang transition ko po is bring people to worship God and how to bring people to worship God. Paano pa tayo makakaate ng tao papunta sa Kanya? That is a command, di ba natin tayong tinuturo sa atin. Dati naman, di tayo ganito. Pero, salamat sa buhay ni Brother Joseph for his time na talagang tinuturo niya sa atin lahat. Kung ano yung mga dapat natin gawin, mag-invite, huwag tayo magsawang mag-invite. Pag sabi niya na Sabado pa lang, prepare mag-atulog kayo ng maaga para maaga tayo maka-attend ng gawain. Pero minsan hindi natin nagagawa. So, ang point number one ko po is encourage the people to read the Bible. It's part of worshiping God. Pagbabasa ng Bible, ang pag-meditate ng salita niya, napaka-importante po. Ang daming challenges dito sa church. Ilang beses siya nag-challenge. Basahin mo yung Bible from cover to cover. Pero, nag-obey ba tayo? Sino-sino lang po ang nagkakasunod. Kahit saan ka. So, minsan nakikita ko na I really admire those mga celebrities na ginagamit ni Lord, na tumanggap kay Lord, na parang itong mga tao na to, they are famous, rich and famous. Pero, nandun, parang silang sinasabi, puro kabutihan ni Lord na paano na tinanggap si Lord na parang nilagay nila yung Lord sa puso nila na nag-invite sila na ginagamit nila yung social media para makaakit sila ng mga tao na nakaka-inspire po ng mga big celebrities na talaga napapagamit sila kay Lord. May time sila despite na magiging busy sila kasi mga celebrities sila, pero nandun yung conviction nila na mag-share ng gospel kahit mga 1 minute, nandun sila, nagsasalita sila. Kaya sabi ko ba, tayo hindi natin kaya gawin yun. Maski sa bus, maski sa street, kung saan ka na nakikita ka ng isang kahit Chinese siya na
hindi naman kailangan na anuhan mo siya. Invite mo. Pakilala mo lang na may Lord tayo. May Jesus tayo sa puso natin. Katulad na ginagawa ni Sister Alice sa amo niya. Dying, na kahit na hindi na naiintindihan, sinishare niya yung God na may Diyos. Gagamit ka kasi magtiwala ka sa Diyos. Napakadaming paraan kung paano tayo makaka-invite. Siguro kung lahat tayo kikilos, ang dami-dami natin dito. Pangalawa po, kasi pag nagbasa po ng Bible, nandun makikilala natin, magiging close tayo kay Lord. Lahat nandoon sa Kanya, lahat ng klaseng tanong, pag namin ba ako naman, it took time na matapos ko. Kasi minsan may mga bagay na hindi ko maintindihan, parang hindi sa akin mag-absorb. Pero ulit-ulitin mo, katulad yan, mayroon siya, may binibigay na word. Every day si Brother Joseph. Huwag lang tayo mag-amen doon. Basahin mo natin yung hindi yung sulat na doon, amen na kagad. Pero binasa ba? Dapat basahin natin. Unawain natin kung ano yung message ni Lord sa atin. Kasi napaka-importante po. Minsan, pag-amen na lang, parang pa tayo maka-amen doon. So lahat niya ginagawa para na mailapit na tayo. Para mailapit na tayo kay Lord, lahat ginagawa niya. Pero yun mo siya, kahit na nakita ko kung paano ang conviction niya, paano siya mag-serve kay Lord, sabi ko, napakabilib ako sa tao na to. Hindi na siya makalakad. During that time na sobra na yung pinagdaanan niya, nakita ko kung paano siya maglingkod kay Lord. Sabi ko kung ako, hindi ko kaya. Sa puso ko, hindi ko kaya. Pagsabihan ko siya na, huwag kang pumunta kasi baka matumba ka doon kasi pilay ka, parang hindi ka makalakad. Grabe, hirap. I witnessed kung paano siya lumapa. And I witnessed kung paano siya binangon ni Lord. Kaya sobrang inspired talaga ako. Kasi sabi ko, sana kahit kunti man lang makuha ko, magawa ko. Hindi ko magawa lahat yun, parang hindi ko kaya. Pero walang imposible kay Lord. Nakita mo naman ang bunga. Kasi lahat rewarded ni Lord. Lahat ng pagpapagal natin sa Kanya, nandoon ang blessing niya. Nandoon lahat ng hindi man dito sa Pilipinas, sa mga pamangkin mo, sa mga pamilya mo, mga kaibigan mo. Ako, pinapapasalamat ko kasi nakita ko yung wala akong pinagdasal kasi nag-down kami ang family ko. Wala akong pinagdasal. Lord, sabi ko, ibang mo kami. Pamilya ko walang may iwan. Ang tagal ng proseso. Talaga walang kahirapan ng Lord. Ang tagal-tagal, sabi ko naman sa sarili ko. Alam mo si Lord, isang twist lang sa Kanya. Makikita mo yung milagro niya. Ngayon, mga pamangkin ko nakatapos. Sabi ko nga, kahit sa mga pamangkin ko na lang, kung ano naman ang failures namin magkakapatid, yun, doon sa mga pamangkin namin, nandoon. Nakatapos sila ng pag-aaral nila, maayos naman ang pag-aaral nila lahat, kaya baka sa akin yun ang yung success, para sa akin yun ang blessing ng may sakit, maayos nakatapos sila ng pag-aaral nila sa pagtsatsaga. Kaya sabi ko yung lahat ng sabi nga nila, your neighbor in the Lord, do not in vain. Mag-serve lang tayo kay Lord, pag tayo maging marupok na kunting mali lang, kunting ano lang, parang ano na tayo, dapa na, hindi na ako sa church, kasi galit ka, hindi na ako sa church, kasi may galit ka, may na-offend ka, o napagsabihan ka, pero kung Kristiyano ka, kasi ang pinupuntahan mo dito si Lord, hindi naman kung sinong tao. Si Lord, ang pinupuntahan natin lahat dito, kaya tayo dito. Napakabuti ng Panginoon, ano mo, kulang na kulang yung oras natin para sa pagsaserve natin sa Kanya. Kaya, salamat at may Diyos tayo at salamat dun sa mga nag-guide sa atin, sa mga tumatayo. At ngayon, nandito ako, hindi ko imagine ang sarili ko na kaya ko pala. Sabi ko, Lord, wala akong kakayahan. Ikaw lang, Panginoon. Itago mo ako. Ikaw ang makikita. Sabi nga ni Brother Marieto, ikaw ang bida, hindi kami. So, marami kang matutunan
naman, sabi naman ng Sister Nancy, pag nag-worship ka, itodo mo na, huwag ka nang papigil. Alam mo naman, lahat tayo, binigyan tayo ng talento ng Panginoon, gamitin natin yun sa Kanya. So, ang ano point ko po is, ano po yung subject? At ano po yung theme? And the transition? People to worship God. Amen. And ano po yung point number 1? Amen. And number 2 po, encourage the people to pray. Number 2 point po is encourage the people to pray. Napakahalaga po ng prayer. Tayo kahit saan tayo pwede tayo mag-pray. Masaya ka man o malungkot ka. Pero dapat po, lifestyle po yun. Kahit saan ka. Lalo na, hindi lang dahil may problema ka. Pero kahit na anong circumstances dapat, palagi tayong pasalamat sa Panginoon. Palagi tayong maging grateful sa lahat ng mga ginagawa natin sa mga buhay natin. Sabi nga niya sa Joshua 1:8-9, na ito nag-part ng Panginoon. Meditated day and night. So, you may be careful to do according to all that is within it. Kaya napakahalaga po na maging prayerful ka, everyday po yun. Lalo na, pag prayer meeting, napakasarap po ng pakiramdam pag nandito kami. Kaya lagi kami nag-invite po sa inyo na kung may oras lang naman po kayo, maglaan po kayo na minsan lang naman po yun sa isang linggo. Maglaan po tayo ng time sa Kanya. Kasi, importante po yun. Marami po din tayong natututunan sa mga sharing, o ano po yung mga ginawa ng Lord sa mga buhay natin. Pwede natin po natin i-share. Kaya mag-invite po tayo. Attend po kayo. Tapos po, number 3 point ko po is encourage the people to praise. Encourage the people to praise. Paano po natin ma-encourage sa mga tao na puri sa Kanya? Halimbawa po, nandito po tayo sa sambahan. Kasi, ang praise po, ang pag-praise hindi na naman po sa pagmamagitan ng pag-aawit natin, pagsasayaw natin. Ang pag-praise po natin, nagpunta tayo dito para purihin natin siya. Purihin yun po ang gustuhan ng Panginoon. Purihin lang siya na purihin natin. Pag praise po natin siya, sobrang masaya po siya. Na pinapuri natin siya. Pero ang sarap-sarap po ng pakiramdam natin pag nakapagpuri po tayo sa Kanya. Diba? Parang nawawala lahat ng mga ano dito mo. Sabi na, Sister Nancy, I admire her na pag mayroon siyang gustong gawin, may mga pinagdadaanan siya. Talagang itutodo niya, nasa pakialam. Gusto ko maganito, very vocal siya na sabihin na ako yung magsusokli. Gusto ko kumanta kayo. Gusto ko, sana ganun tayo lahat. Hindi tayo nagpapapilit. Halika dito, tumayo ka dito. Kailangan mag-ano ka kasi sinabi pa rin, hindi naman tayo yan ang pinakantahan mo eh. Kaya may resulta, may bunga lahat. Pag nag-answer prayer siya, napakasarap ng pakiramdam na sinasagot lahat ng mga problema natin. Kaya, huwag po tayong magsawa sa paglingkod sa Kanya. Huwag po natin paghinayangan yung mga time na binibigyan natin sa Kanya. Kasi lahat naman sinasagot niya. Kasi siya na talaga, wala kang ibang tatakbuhan. Siya na sa oras na pagipitan mo, sa oras ng kasiyahan mo, siya lang talaga. Kaya dapat na siya purihin natin. So, ano po yung 3 points?